Kapag yumaman ka, kailangan ba malaman ng lahat? Isa itong tanong na dapat mong pag-isipang mabuti. Sa panahon ng TikTok at Reddit, napakaraming tao ang nagsasabi, kapag yumaman ako, hindi ko sasabihin sa kahit sino pero may mga palatandaan. Kung pinapanood mo ang ganitong uri ng video o binabasa mo ito ngayon, malamang may interes ka rin sa pagiging mayaman. Pero tanungin mo ang sarili mo, bakit mo gustong yumaman? Baka gusto mong mag-resign sa trabaho at maglakbay sa buong mundo. O kaya'y magtayo ng sushi restaurant sa tabing dagat ng Hawaii. Baka rin gusto mong pagretiroon ang iyong mga magulang. Pero para sa ilan, ang yaman ay pantapik sa balikat ng lipunan, isang patunay na nagtagumpay ako. Kaya't bumibili ng Lamborghini, ng off-white na shirt na $500, o kung ano pang bagong uso. Kung magiging tapat ka sa sarili mo, baka may parte sa iyo na gustong ipagyabang sa iba na okay ka sa pera. Pero ito ang nais kong ipakilala sa iyo. Stealth wealth, ang pagiging mayaman ng walang kaalaman ang karamihan. Ang sining ng katahimikan, may mga bilyonaryo na nasa paligid lang natin, pero hindi natin namamalayan. Nakasuot sila ng simpleng damit, may ordinaryong sasakyan, at tahimik na pamumuhay. Bakit nga ba ganito sila kahit kaya nilang bilhin ang lahat? Isa sa dahilan, privacy at seguridad. Kapag kilala ka at mayaman, nagiging target ka ng pagnanakaw, ng kaso, minsan pa nga ng sariling pamilya. Gaya ng mga Nera players na nabiktima ng mga magnanakaw habang wala sila sa bahay dahil nakapost sa publiko ang kanilang schedule ng laro. Isa pang halimbawa, si Billy Bob Harrell. Nanalo siya ng $31 milyon sa loto. Nais niyang tulungan ang pamilya, ang simbahan, at ang mga nangangailangan. Pero sa sobrang kabaitan at kawalang kakayahang tumanggi, nauwi siya sa pagkaubos ng yaman at tuluyang trahedya. Hindi laging regalo ang pera kung hindi mo alam paano ito hawakan, lalo na kung ibinubunyag mo ito sa lahat. Ang tahimik na yaman mas mapayapa. Kapag hindi mo ipinagsisigawan ang yaman mo, maraming benepisyo. Isa, wala kang kailangang patunayan. Hindi mo kailangan ng mamahaling sasakyan para mapabilib ang iba. Alam mong may pera ka, sapat na yon. Tignan mo lang ang bank account mo bago matulog, iyon ang tunay na flex. Dalawa, hindi ka magiging magnet ng maling tao. Kapag sobrang flashy mo sa social media, makaka-attract ka ng mga taong gusto ka lang dahil sa pera mo. Mas mabuti ang simpleng pamumuhay, mas totoo ang koneksyon, mas konti ang drama. Tatlo, mas matibay ang relasyon mo. Tanggapin natin, may inggit sa mundo. Kahit gaano kabait ang kaibigan mo, pwedeng pumasok sa isipan niya, bakit siya, hindi ako? At sa trabaho, baka lumayo sa iyo ang mga katrabaho kung masyado kang hayag sa yaman mo. Apat, mas may kapangyarihan ka sa mga negosasyon. Kung hindi alam ng tao kung magkano ang kita mo, mas mahirap kang singilin ng sobra. Minsan kasi, ang mga kontratista ay naniningil ng mas mahal kapag alam nilang mayaman ang kliyente. Ang kayamanan hindi mo kailangang ipakita. Minsan, ang sobrang pagpapakita ng yaman ay nagdadala pa ng stress kaysa ginhawa. Kapag bumili ka ng malaking bahay, may pressure kang panatilihin ito. May gasto sa landscaping, maintenance, at panlabas na imahe. Baka mapilitan kang mag-donate ng malaki sa simbahan o bigyan ng mamahaling regalo ang bawat ikinasal mong kakilala. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil inaasahan sa'yo. Tandaan mo, ang tunay na yaman ay kalayaan. Kalayaang piliin kung paano mo gugugulin ang oras mo, hindi kung paano mo imaintain ang imahe mo. Ang tunay na gamit ng pera. Kung yayaman ka balang araw, ito ang mga dapat mong gastusan. Kalusugan, dahil walang halaga ang pera kung sakitin ka. Kaginhawaan, gaya ng magandang kama, direct flight, o komportableng bakasyon. Karanasan, mas mahalaga ang alaala kaysa material na bagay. Mas maganda ang tawanan sa isang remote island kasama ang mga kaibigan kaysa sa pagkakaroon ng mamahaling sapatos na mauuso lang sandali. Ang lahat ng ito ay humahantong sa isang simpleng aral. Mas mabuting yumaman sa katahimikan kaysa yumaman sa ingay. Dahil ang katahimikan ay kapangyarihan, at ang yaman ay hindi sukatan ng ingay mo sa mundo, kundi ng katahimikang kaya mong panindigan.